kahit anumang budget, kahit na piso, hindi pwede lumabas dyan kung hindi alam ng mga kinaukulang departamento. Yung nakikita natin, DPWH pa lang yan eh. Hindi pa natin nakikita Department of Finance. Diba? Hindi pa nakikita Department of Budget and Management, Department of Health, Education, etc. etc. Lahat yan sa ilalim ng Pangulo. Hindi sa ilalim ng Kongreso yan. Apo. Yan ay nasa ilalim ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Mahirap kasing paniwalaan na hindi kasali, hindi lamang si Presidente Marcos. OMG mga kababayan, panibagong banat ni dating Senadora Nikki Cusiting. Ito po ay isa sa parang tinagurian din to mga kababayan, parang Miriam din to, no? Bukal po ito magsalita, derechahan din po mga kababayan. At speaking of derechahan, ako po, ito pa. Ang dati rin pong congressman mga kababayan, tinagurian po niya. Itinagurian po niya itong ating government ngayon. Panoorin po ninyo, mafia ng gobyerno. Grabe mga kababayan. Sino ba ang inyong nakikita dyan? Ha? Sino po ang inyong, sino ba ito? 11 billion customs, 9 billion asukal. Uy, Liza Marcos, Martin Araneta, Zaldico, Martin Romualdez, Zaldico, BBM, 25 billion at 52 billion budget ng gobyerno, DPWH, etc. Revenue agencies ng gobyerno, Custom, BIR, DA. Sino ang nasa gitna at sino ang nasa sentro, mga kababayan, ng tinaguriang mafia ng gobyerno? Nakapost po ito dito kay dating congressman Mike Defensor, mga kababayan, ang mafia ng gobyerno. Yan ang ating tatalakayin at panunuorin sa araw na ito, sapagkat sa Senator Bato, mga kababayan, ay mukhang pinipilit na po nilang kunin at mayroon na daw po, nakalabas na po ang warrant of arrest dito kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Naku, itong ating mga headlines ngayon. Mayroon pa akong papatikim sa inyo. Speaking of hinahanap nila si Senator Bato, mga kababayan, ay nako, Senador Bistado indecent proposal sa Viva Max artist. Wow! Mukhang mayroon na tayo rito, mga kababayan. Hindi na lang po ito political reaction video ang ating gagawin ngayon, kundi mayroon na rin po, mga kababayan. Ito nga po ay patungkol dito sa showbiz naman po tayo. Siyempre, itong ating kagandahang lalaki na to, hindi ba ito pwede bagay sa pang showbiz? Pwede naman siguro. Paki-comment nyo nga dyan sa baba, mga kababayan, kung po pwede rin po tayo pang Viva Max. Charot! Alright, mga kababayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Sino ba ito na senador? Bukod doon kay Senator Bato na hinahanap nila, hanapin din po natin ito. Sino ba itong senador na ito, mga kababayan? Ang mukhang mayroong indecent proposal sa Viva Max. Wow, ano ba ang Viva Max, babes, mga kababayan? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Ngunit bago po natin tunguhin ang lahat ng detalye ng ating mga videong ito, ay ako po ay nagpapasalamat po muna sa lahat po ng walang sawang sumusuporta, lalo na po sa mga regular viewers po natin na lagi pong nandyan at nakaabang na po sa ating mga upload. At doon rin po sa ating mga casual lang, yung bihira lang po manood at nakakapanood lang. Thank you rin po sa inyo. At sa mga bagong pasok, maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. Thank you. Diretso na po tayo dito sa Viva Hot Babes sa ating re-reaction ng video, mga kababayan. Unahin na po muna natin ito pong warrant ni Senator Bato, no? At ang matindi pong action dito, mga kababayan, ng mga Korte Suprema. May mga panibagong banat po sila rito kay Marcos Jr. Inyo pong matutunghayan po dito, mga kababayan. Ano ho? Tuloy na po natin kay Senator Bato. Lumabas na raw ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan kay dating presidential spokesperson Harry Roque. May payo pa si Roque kay Senador Bato. Huwag daw siyang magpapakidnap at igiit ang karapatan niyang madala muna sa Korte ng Pilipinas. Noong Nobyembre, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na may arrest warrant na ang ICC laban kay De La Rosa dahil sa pagkakaugnay niya sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Mula po noon, hindi na humarap si De La Rosa sa Senado. Sinabi naman ni Remulla na nasa Pampanga ang senador at patuloy na binabantayan
ng mga otoridad. Sa ngayon, wala pa ring natatanggap na kopya ng umano'y warrant ang DOJ, DFA at DILG. Mga kapatid, Andre Felix po. Ang galing-galing talaga ni Remulla, mga kababayan, maghanap ng mga nawawala. At ito nga po, mayroon na po siyang warrant of arrest. Mayroon na daw pong hawak na warrant at alam niya kung nasaan si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Ang problema, dito sa magkapatid na Remulla na ito, dito naman kay Saldico, wala silang magawa, bagamat alam nila kung nasaan. Yun lang po, mga kababayan, ang masasabi natin dito. At ang matindi nito, ito pong si Senator Bato de la Rosa ay mukhang pilit po nilang gustong kunin. At gusto po nilang dublihin, 2.0 po ang pangingidnap nila dito nga po sa kay Tatay Digong, mga kababayan. Ang tanong, ang milyon-milyong bumoto dito kay Senator Bato de la Rosa, papayag ba? Papayag ba na kidnapin po nila ang isa pong ginagalang at hinahangaan pong senador ng bayan? Matinong senador ng bansang Pilipinas? Ipapakidnap mo lang at dadalhin mo lang sa ICC na wala namang kakwenta-kwentang batas na yan. Ano yan kangaroo court yung ICC na yan. Di ba? Papayag ba ang taong bayan sa isang kangaroo court? At malaimpiing galawan ng mga korte? Bakit kanyo? Sila mismo yung court nila, hindi nila sinusunod yung kanilang procedures Paano nagkaroon ng credibility yung ICC na yan? Sila mismo sinabi nila dapat dumaan muna sa due process. Hindi naman nila pinadaan sa due process Di ba? So sarili nilang rules nilalabag nila. So bakit mo irerespeto yan? At unang-una, anong karapatan yan manghimasok sa ating bansang Pilipinas? Liban na lang kung talagang nagpaalipin na tayo sa ICC. Alipin ba ang Pilipinas ICC, mga kababayan? Dahil dyan, puntahan muna natin ang buong detalye dito kay Attorney Torion. In-interview po siya dito, patungkol kay Senator Bato para po malaman natin kung talagang nasa Pampanga nga ba itong si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Panoorin niyo po interview nito. Sana walang copyright. Nagka-copyright ito sa Tinpay, mga kababayan, yung think about it. Sana wala namang copyright ito. Tuloy na natin saglit. Kasi di ba, totoo naman sinasabi ni Attorney Torion Ikaw ba ngayon, halimbawa ikaw kakasuhan ka. Gusto mo ba yon na secret lang yung warrant? Tama ba yun? Kahit naman saan puntang ang gulo, mga kababayan, hindi dapat ganun. Biruin mo, mayroong anak, huhulihin ka na pala, hindi mo alam. Anak ng teteng naman, Isang pandaraya yan, at isang illegal yan. Kidnapping na yan, maliwanag, kasi nga, tinatago sa'yo kikidnapping ka na pala, alam mo, anak ng teteng, Hindi. Kung darating yan, I will face it, bring it Para on. mas malinaw, mga kababayan, ganito. Ang pag hinuli ka, mayroon kang warrant, maliwanag 'yon na talagang mayroon kang dapat sagutin. Kung wala ka namang warrant, wala kang nakikitang warrant, Hindi niya sinasabi. dagdagan natin ang sinasabi ng Attorney Torion, mga kababayan, na ginawa daw nila or gagawin nila ang katulad na ginawa kay Tatay Digong. Mga kababayan, natatandaan ninyo, ito pong Korte Suprema ay naglabas na po ng kautusan patungkol po sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya nag-aantay na lang po tayo, mga kababayan, ng December 29. Kasi 30 days lang po binigyan ng pagkakataon para po magpaliwanag itong pong mga kumidnap kay Tatay Digong, sila Torre, si Remulla, mga kababayan, at si Marcos Jr. Lahat po ng may mga kinugnayan dito, paano kinidnap si Tatay Digong, binibigyan po kayo hanggang December 29 magpaliwanag. Now, paano, mga kababayan, kung hindi niyo na ipaliwanag sa Korte Suprema ang ginawa nyo kay Tatay Digong at mag-utos ang Korte Suprema na ibalik si Tatay Digong dito? Anong gagawin nitong Marcos Jr., nitong administrasyon ito? Ibabalik ba nila sa Tatay Digong? Paano nila may babalik yon? Di ba? Papayag ba nga ICC? Pagkatapos, mga kababayan, what if ngayon kung makuha nila, makidnap din nila si Senator Bato de la Rosa, madala rin doon sa ICC, di magiging dalawa na sila ng Tatay Digong? Kung yun nga, magdesisyon ng Korte Suprema dahil hindi sila nakapagpaliwanag kung ano ang talagang legal na ginamit nila, basihan para makuha nila or makidnap or madala si Tatay Digong doon sa dahig. Dahil for sure, mga kababayan, titingnan dito ngayon, ipapaliwanag dapat nila ano ang kanilang basihan. Pinadaan ba ninyo sa judicial authority, local judicial authority, which is yun ang requirements ng Rome Statute
ng ICC. Pag hindi nila ito na-present, at sigurado tayo hindi nila ito may present. Bakit? Kasi nandoon po tayo, saksi. At marami po sa ating mga kababayan ang nandoon na hindi po nila dinala kung saan mang korte. Kahit dyan sa Pasay, wala eh. Diretso po nila sa Villamor, pagkagaling po ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Tandang-tanda po yan mga kababayan. Andyan po ang video natin. Hanggang ngayon, kulang-kulang milyon na po ang views niyan. Live na live po natin yan kinover noon. Hanggang gabi, nandyan po tayo, mga kababayan. So, maliwanag sa sikat ng araw na ito pong ginagawa nila, no? Na ito pong ginagawa nila ay maliwanag na kidnapping at gusto pa nilang dagdagan muli, pero mayroon po silang kinakaharap. Na maaari po silang i-reverse ng mismong Supreme Court, mga kababayan. At ito, habang nandito tayo ngayon mga kababayan sa reaksyon na to, may nakita akong video si Remulla. Handa daw siyang magpakulong ng Marcos. Wala daw siyang takot. Ayun Ombudsman Remulla, kaya ko, walang takot magpakulong ng Marcos. Tingnan natin itong mga kababayan Putulin muna natin si Senator Bato. Diretso tayo dito. May interview si Karen Davila. Pakinggan nga natin saglit kung anong sinasabi ni Boying dito. Ilang nakanapondo pa before we finally say, tama na! Magpapasko na, wala pang nakukulong. Meron Nakikita yan. nyo yun. Oh. Di ba? Relax lang kayo. Hindi na rin siguro. I've tried avoiding that also with Martin Romualdez. Na wag na kami mag-usap. You can be more powerful than the president. That's scary. Magandang araw for our... Nako mga kababayan, mukhang mayroon yatang sabi kasi sa title dito, Ombudsman Remulla, kaya ko, walang takot magpakulong ng Marcos o Duterte. Ano kayang ibig sabihin nito mga kababayan? Hindi ko kasi alam, baka mamaya bigla tayong i-copyright nito, no? Pinatikim ko lang po sa inyo. Pero one-on-one po ito ni Karen Davila dito kay Remulla. Ayan mga kababayan, so ano sa tingin ninyo? No? Kaya ba niya? Sa bagay, napakulong niya na ang Duterte. Ang Marcos kaya niya. Kasi mga kababayan, tandaan nyo po, no? Pagkatapos po ni Marcos sa 2028, ay si Remulla hindi pa po tapos. Tuloy-tuloy pa po yan. At sigurado naman po tayo na Duterte na po ang magiging presidente sa 2028. Wala po Wala po silang kapanapanalo. Bakit kanyo mga kababayan? Kasi ginawa na po nila lahat. Inubos na po nilang pera. Winaldas na po nilang pera. Pinamigay na po nilang pera para lang po mapa-impeach si BP Inday Sara, pero hindi pa po napa-impeach nila. No? Naubos na po ang fund. Nauna na po silang na-impeach mga kababayan. Si Zaldico nag-resign na, si Martin nag-resign din sa pagka-speaker, di ba? So nauna na po sila ngayon. Kasi nga po, mas malalaki ang kanilang mga issue pala na gustong pagtakpan sa pamamagitan ng pag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte na napakaliit naman na halaga. So maliwanag dito mga kababayan ng issue na mayroon lang talaga silang itinatago at pilit nilang ididadivert ang lahat. Pagkatapos, isisisi nila, magpapakulong sila ng mga inosente katulad po ni Tatay Digong at ni Vice President Inday Sara Duterte gamit po ang pondo at pera ng bayan. Ang masaklap, yung iba nating mga kababayan ay napapapaniwala pa nila dito sa kanilang mga galaw na halata naman, mga kababayan, this is political playlist lang nila. Ano ho? So, tingnan natin, kasi ako nakikita ko, balang araw, magpapalit talaga at magpapalit, no? Sabi nga ng kasabihan, sa inabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Mahaba man, 20 years, 21 years, nanungkulan ang Marcos Sr. Pero natapos din, napalitan din siya. Bago nakabalik itong junior na ito, kung hindi pa sa pamamagitan ng tulong ng mga Duterte, malamang hanggang pusali pa rin ito ngayon mga ito. Nagmamakaawa pa rin ito mga ito. Kung hindi naging presidente ang Duterte, nagmamakaawa pa rin sila para maipalibing. Malamang burong-buro pa rin ang kanilang ama dyan sa Ilocos Norte. Yung mga natuwa, no, pasintabi hindi naman po lahat ng Ilocano natuwa ng makulong or ng pakidnap si Tatay Digong. Pero yung mga natuwa ng ipinakidnap si Tatay Digong at natuwa din kayo nung pinalibing ni Tatay Digong ang inyong puon na si Marcos Sr.
ano kaya ang mayroon kayong prinsipyo sa damdamin? Natuwa kayo nung pinalibing ni Tatay Digong yung inyong puon? Pagkatapos ng si Tatay Digong naman ang pinakidnap nitong anak, natuwa rin kayo? Ano yun? Hindi siguro kayo Pilipino? Kasi hindi ugali ng Pilipino yung ganyan eh. Di ba mga kababayan? Kinuha na lang po natin ng breaking itong title ni Karen Davila, no? Kay Boying Rimulya. Kasi posible yan mga kababayan eh. Dahil si Boying Rimulya, ombudsman pa after 2028. Unless kung ipa-impeach siya, no? Kasi lahat po ito mga kababayan, magiging possible po ito. Ngayon, hindi pa possible kasi hawak pa nila lahat eh. Mula sa presidente hanggang sa baba, hawak nila lahat. So nasa kanilang lahat ng kapangyarihan. Pero pag nag-2028 at nagbago na ang presidente, pwede na rin po magbago ang lahat mga kababayan. At itong si Rimulya, ombudsman pa siya sa 2028, pwede na siyang bumaliktad at ipakulong niya itong Marcos kung kakayanin niya. Alright mga kababayan, okay? So punta na tayo dito sa banat ni dating Senadora Nikki Cositing. Ano ba ang sinasabi niyang detalye dito? Mahirap kasing paniwalaan na hindi kasali, hindi lamang si Presidente Marcos o kaya si Speaker Romualdez at iba pang mga congressman o maaaring iba pang senador, no? At yung mga taga DPWH na hindi kasali yung pinaka nasa itaas. Yes. Dahil unang-una, bumoto tayo ng presidente at vice-presidente. Ang presidente, pag upo niya, meron siyang kabinete. Ang presidente hindi kumikilos na mag-isa. Yes. Kadalasan, yung hindi alam ng presidente, yung kabinete, yun ang nagre-reinforce, di ba? Opo. Sa kanya, binibigyan ng impormasyon, binibigyan ng payo, binibigyan ng advice. Kaya siya yung kabinete. Yun yung cabinet. Ngayon, hindi maaaring lumabas ang kahit anumang budget, kahit na piso, hindi pwedeng lumabas dyan kung hindi alam ng mga kinaukulang departamento. Yung nakikita natin, DPWH pa lang yan eh. Hindi pa natin nakikita Department of Finance. Diba? Hindi pa nakikita Department of Budget and Management, Department of Health, Education, etc. etc. Lahat yan sa ilalim ng Pangulo. Hindi sa ilalim ng Kongreso yan. Apo. Yan ay nasa ilalim ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Mahirap kasing paniwalaan na hindi Yon mga kababayan. kasali, hindi lamang si Presidente Marcos. Mahirap po paniwalaan talaga na hindi kasali dito mismo ang Pangulo sa nangyayaring korupsyon na ito. Diba? Ayon dito kay Senadora Nikki Cositing. Diba? Mayroon pa itong mga binulgar dati na kilalang kilala niya itong si Marcos Jr. Na ito, yung mga nauna niyang mga sinabi noon na ito, wala itong alam kung itong si Marcos wala itong alam kundi party, disco. Yan din yung nasa diary ng Marcos Sr. Alam na po yan ang lahat. Na tila bagang tumutugma yan dun sa mga sinabi ni Senator Amy Marcos dyan sa rally ng INC. Na itong kanyang kapatid talaga naman, puro talaga laki sa layaw lang. At kung napanood ninyo yung Made in Malacanang, yun. Andun. Totoo yun na kwento. Parang tumutugma pala talaga lahat. Nagkakatugma-tugma na, mga kababayan. So itong ating presidente, ayon kay Nikki Cositing, hindi po pwedeng wala siyang alam dito. At siya talaga, ako sa tingin ko mga kababayan, sa tingin ko talaga, hindi po pwedeng magawa lahat ito ni Saldico, ni Martin, kung hindi dahil kay Marcos Jr. Siya kasi lahat siya ang pumipirma Hindi po pwedeng sabihin wala akong alam dyan. Hindi po pwede. Hindi naman mangyayari yun kung hindi mo pinirmahan Yun lang yun, tapos na mga kababayan. So, yan ngayon ang mabigat na hindi nila kinakaya dahil po sa itong si Marcos Jr. ay talagang baon na mga kababayan. Baon na siya dito at hindi na siya basta-basta makakatakas. Dahil itong kanyang gobyerno, ayon dito kay Mike Defensor, mafia ng gobyerno ni BBM. Ito pala sila mga kababayan, the Big Five. Ito pala ang totoong the Big Five, no? Hindi yung nandoon sa kanilang yung mga balager nila, hindi yun. May mga balagbalager sila mga kababayan, mga balagbag na mga balager, no?
Hindi balagbag ang pagmumukha, balagbag ang mga prinsipyo. Oo, kasi dati po, teka lang ha, higop lang ako sa baw. Kape pala, sorry. hindi po balagbag ang mukha, balagbag po ang mga prinsipyo ng mga yun kasi dati po 'yon dito talaga naman makabanat yung mga kilala nating vlogger dito sa mga ito. Ngayon, himod-puwit na sila dito sa magpinsan na ito at itong BBM na talagang hay nako, mismo ang kanyang ate nang nagsabi bangag eh. Tapos sip-sip buto pa rin kayo ng mga vlogger. Nakakaawa kayo mga kababayan. Nakakaawa sila, no? Yan, yung banat ni Mike Defensor. Itong si BBM at itong si Zaldico, Martin Romualdez, Liza Aranita at si Martin Araneta. Parehas Martin Martin Araneta, Martin Romualdez. Liza Marcos, Bongbong Marcos. Talaga naman. Ito lang ang naiba dito sa kanila, oh. Si Zaldico lang. Zaldico lang mga kababayan na iba. Ang mafia na gobyerno. Ayan. Tingnan natin nga, basahin natin si post ni Congressman Mike Defensor. Nag-deliver si Zaldico ng 25 billion kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez bilang bahagi ng mga insertions na umano'y iniutos ipasok sa national budget. Buwan-buwan daw siyang dapat mag-deliver ng 2 billion ayon sa utos na ibinigay sa kanya. Nadamay sa sinasabing pag-aayos at pagkulikta ng pundo sina Executive Secretary Lucas Bersamin at DBM Secretary Amina Pangandaman ayon sa sinabi ni Zaldico tungkol sa kanilang papel sa proseso ng paglipat at pag-aproba ng pondo. Dapat itong si Bersamin, si Amina Pangandaman, ipatawag din to sa Senado sa Blue Ribbon, ano? Kaya lang, buhay pa ba ang Blue Ribbon mga kababayan? O multo na rin? Ghost Blue Ribbon na rin tayo. Ayon kay Yusek Robert Bernardo, siya raw ang nag-deliver ng pera at sina Yusek Trigib Ulaybar at Yusek Adrian Cristobal ang tumanggap. Ngunit sabi ni Zaldico, mali ang halagang 26 billion na sinabi ni Bernardo. Nako. Hay nako. Ang totoo raw ay 552 billion ang hawak at dineliver ni Bernardo mula sa ibang pinagkukunan ng pondo. Kinokontrol daw ni Zaldico at Speaker Martin Romualdez ang kabuuan ng budget, lalo na ang unprogrammed funds. 2023, 807.16 billion. 2024, 700.45 billion. 2025, 531.67 billion. Kontrolado naman daw ni na First Lady Liza Marcos at Martin Araneta ang mga revenue generating agencies, Bureau of Customs, BOC, Bureau of Internal Revenue, BIR, at pati Department of Agriculture para sa importasyon tulad ng bigas at sibuyas. Ayon kay Zaldico, 11 billion ang nakukulikta mula sa Bureau of Customs na napunta sa grupo ni na FL Liza Marcos at Martin Araneta. Sinasabi niya na 9 billion ang kinita mula sa asukal at mayroon pang mga kita mula sa bigas, sibuyas at iba pang agriculture imports. Naglagay si Sandro Marcos ng 51 billion na insertion sa pondo. Ganito ang sindikato ng gobyerno mula sa pagpasok ng pera hanggang sa paglabas ng pondo. #BBM resign. Yan po ang post ni Mike Defensor, dating congressman mga kababayan. Grabe ano? Grabe, as in mayroon tayong ganito ngayong gobyernong mafia. Nakakatakot. Speaking of mafia at hinahanap, ito, natagpuan na mga kababayan, isang senador. Sino kaya itong senador mga kababayan, ano? Bistado daw indecent proposal sa Viva Max artist. Gusto nyo ba ng clue mga kababayan kung sino ito? Mayroon akong nakita dito mga kababayan. Hindi ko lang alam kung ito ba ay clue talaga, no? Ito ba ay clue? Tingnan natin mga kababayan. Ayan, no? Hey! Sabi dito, Viva Max Babe, may isang senador na 250k mag-tip sa akin. May R sa pangalan at F sa apelyido.
Sino kaya ang isang senador, mga kababayan, na dito daw sa Viva Max, babe, napakalaki mag-tip pa lang yan, ha? Di, paano pa yung bigay sa kanya? Milyon to. Tip pa lang, 250,000 na. No? So, ang bayan nito, mga 1 million, 2 million, di ba? Sino kaya ang senador na yan? Naalala ko tuloy yung... Ay! Naalala ko tuloy yung mga malalakas malalakas gumastos, di ba? Mayroon tayong mga nakitang mga malalakas gumastos eh. Sino-sino ang mga senador, mga kababayan, sa pangalan daw ay may R at may F. Alam ko na! R! Alam ko na sino mayroong R at saka F. Oh. Ito, hula ko mga kababayan, ha? Mafren Romualdez. Mafren Romualdez. May F yun, ha? Maf. Mayroon ding R. Romualdez. Ay! Ang problema, BMR, hindi naman senador yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Sino? Yung R at F. Ha! Ang laki mag-tip. Ang laki mag-tip, ano? Sino ba yung ano? Sino ba yung may malaking sino ba yung malaking gumastos sa mga ano? Ay! Ay! Teka nga, mayroon dito ako nakita, oh. Ito ba? Nag-post? Mayroon dito, Hasmin Mendoza, mga kababayan. Tingnan lang natin kung ito ba. Hay! Ay, wag nang mga kababayan, biglang sumingit eh. Comment section lang yan, mga kababayan, ha? Hindi ko alam. Comment section dito yun, no? Sino kaya ito, mga kababayan? Grabe kayo. Hanapin nyo nga yan. Sino kaya yung senador na yan? Nag-comment lang po. As speaking showbiz, diretso na po natin sa showbiz ito. Sino naman to, mga kababayan? Bumaba na naman self-esteem ko. Wala akong Rolex sa Gucci eh. Sabi ni Panot, mga kababayan. Itong si Panot siya, mga kababayan, umiipal-ipal dito kahapon kasi nga po, no, siguro baka tinablan ito dahil kamukha niyang Panot itong ano eh, itong minura-mura ni Attorney Rowena Guanzon, di ba? Sumagot tuloy si Attorney Rowena. Anong sagot ni Attorney Rowena? Okay lang yan, pogi ka naman. Naging kayo nga ni ano, di ba? Oy. Sino na naman 'tong mga kababayan na kanyang naging kaano? Ano ba naman to? Puro na lang puro tayo nasyon. Napunta na tayo sa showbiz, mga kababayan. Ano ba yan? Sino to? Ang kaano niya? Tingnan nga natin dito ang post na to. Umani ng atensyon online ang palitan ng pahayag ni na Attorney Rowena Guanzon at kaibigan ni Senator Risa Hontiveros na si Ronald Llamas matapos magbitew ng pansadsada si Llamas kaugnay ng kontrobersiyang kinasasangkutan ni Attorney Guanzon. Sa kanyang pahayag, pabirong sinabi ni Llamas, bumaba na naman ang self-esteem ko. Wala akong Rolex sa Gucci eh. Bilang tugon, sinagot ito ng diretsahan ni Attorney Guanzon na may parsaring sa mga dating bulong-bulungan. Uy, may dating bulong-bulungan daw. Okay lang yan, pogi ka naman. Naging kayo nga ni ano, di ba, mga kababayan? Ay! Mga kababayan, sino naman daw ito, mga kababayan? Naging kaano daw ito ni ano eh. At kaibigan daw ito ni ano, mga kababayan. Kaya naman pala kung magsalita ito, mga kababayan, alam nyo na, mga kababayan. Ang sagot ko sa inyo dito, mga kababayan, salamat kaayo, Mr. Chair. Yamati ka nasay! Buisit ka, Bimar. Nasaan na napunta yung topic mo? Political tayo, hindi tayo showbiz. Naknantiting talaga. Pang-artist tayo mukha natin. Pang-Viva
Viva Max ba't nasabi na ano to dito, nasama to dito? Balik tayo sa seryoso mga kababayan. Patalastas lang yan. Alam nyo na yan. Basta, salamat kayo, Mr. Chair. Yan lang, masasabi ko sa inyo. Okay. Supreme Court unanimous order the return of 60 billion pesos PhilHealth funds. Ayan po mga kababayan, unanimous po ito ha. Hindi po ito basta-basta. Unanimous. Kape muna ako. Ayan po pala mga kababayan ang decision doon sa 60 billion, no? Ito pa. May mga banat sila dito, no? I likewise add that the presidential certification of urgency is also unconstitutional. It was this presidential certification of urgency that enabled Congress to approve the bicameral conference committee report on the proposed General Appropriation Act of 2024 on the same day it was delivered to all members of Congress. The President committed grave abuse of discretion in issuing the certification. Hence, the entire General Appropriation of Act 2024 is unconstitutional. Therefore, the General Appropriation Act of 2023 by virtue of Article 6, Section 25, 7 of the Constitution should have been reenacted. Ala ka mga kababayan, yung GAA pala ng 2024 ay unconstitutional. Yung 2025 kaya, sir, Your Honor, yung 2025 naman kaya, aksyonan nyo na rin, sir. Nako, ito pa. I stress that inclusion of unprogrammed appropriation in General Appropriation Acts is itself unconstitutional, a mechanism which as its own legislative history shows was introduced merely as a matter of convenience and which is any event cannot be reconciled with the Constitution design of a budget of expenditure and source of financing under Article 7, Section 22, and more pointedly, with the rider provision under Article 6, Section 2. This is because they create an unregulated space where discretion replaces discipline and where the temptation of greed and corruption inevitably find room to operate. Associate Justice Ramon Paul Hernando. Grabe na ito mga kababayan. Mukhang susunod na nito ang 2025. Dahil question din po mga kababayan yan, yung 2025, di ba? Ni Attorney Vic Rodriguez at saka itong si Congressman Sid Ungab. So nag-aantay na lang po tayo. Ito po 2024 na aksyon na po nila. Unconstitutional po yung GAA. Grabe. Hindi na talaga malulunasan to ni BBM. Lubog na talaga si BBM dito mga kababayan at hirap na po siyang makabangon sa kontrobersiya na kanyang kinasasangkutan dito sa kanyang administrasyon. So yan po lahat mga kababayan, yan po lahat ang mga pangyayari dito. Ang Supreme Court ay may manigagong banat at birada dito kay Marcos Jr. sa kanyang mafia government ayon po kay dating Congressman Mike Defensor. Tanong mga kababayan, sino kaya? Hula lang ha, hula lang. RF daw sa pangalan mga kababayan. Hula lang ha. At itong si Llamas mga kababayan, sa tingin nyo, sino kaya? No? Ayon na dito sa post, naging kayo ni di ba? Umani ng atensyon online ang palitan ng pahayag ni na Atty. Rowena Guanzon at kaibigan ni... Sino ang kaibigan nito? Kaya naman pala, no, mga kabayan. So, masasabi ko lang sa inyo, eto lang. Salamat kaayo, Mr. Chair. At tutungga muna ako ng... ng 1 milyong halaga ng kape. Wala ko ditong malaking malaking bote na pwedeng tunggain kaya kape na lang. Pero ang halaga po niyan, 2 or 3 million yata yun mga kababayan. Yan po ang ating napanood at nireaksyon na video at kung ano po ang inyong opinion, huwag po kayo mahiya. Paki-comment po dyan sa baba. Ilakip nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo at nakarating ang ating video ito ng mapusuan po natin.
Pag-uusapan po natin sa comment section. Maraming salamat, Pilipinas. Bye-bye!